Happy Lord's Day everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Sabi po sa mga awit, Kabanata 118, talata 24, o kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Sa araw na ito, tayo ay naparito upang isantabi ang ating mga takot, pagdududa, kahinaan at mga pag-aalinlangan. Na kahit sa maikling oras na ito, tayo makapagpahinga sa presensya ng Panginoon. Kaya't sabay-sabay nating pasalamatan at purihin ang Panginoon. Tayo na at magpuri sa Panginoon. Ibayawani mong mga kamot, iluhod, ani mong mga tuhod, simbahan, Ginoong maluluwas ta, kay haduol na ang pagbalik niya. Ibayawani mo mga kamot, iluhod, ani mong mga tuhod, simbahan, Ginoong maluluwas ta, kay haduol na ang pagbalik niya. Itaas ang iyong mga kamay, itaas ang iyong mga kamay, iluhod ang iyong mga tuhod, at sambahin Panginoong tagapagligtas, malapit na kanyang pagbabalik. Itaas ang iyong mga kamay, inuhod ang iyong mga tuhod, at sambahin Panginoong tagapagligtas, malapit na kanyang pagbabalik. Ayan, patuloy po tayo na magpuri sa ating Panginoon. Wala nang kaba, wala nang takot, hindi na ako mahihiya pa na magpuri sa Panginoon. Wala nang kaba, wala nang takot, di na ako mahihiya pa. Handa kong kalimutan ng aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Sayaw, 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 tunay na papuray, isayaw, sayaw, 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 tunay na papuray, isayaw. Wala nang takot, di na ako mahihiya pa. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Sayaw, 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 tunay na papuray, isayaw, sayaw, 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 tunay na papuray, isayaw, sayaw, sayaw, tunay na papuray, isayaw, sayaw, sayaw, tunay na papuray, isayaw. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon.
Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. O purihin ka, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Alleluia, alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos
makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Sa lahat po ng inaabot ng gawaing ito, sama-sama nating dakilain, sama-sama nating itaas, at papurihan ng ating Panginoong Diyos. Sa mga kapatiran po sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ating church family dyan sa Carson, California, kila Brother Dante, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga pamangkin, sa kanyang pamilya. God bless you. Sa mga kapatiran natin sa Brunei, kila Sister Evelyn, Sister Joe, at sa iba pang mga lugar na inaabot ng ating online celebration. I have a very important message today. My topic is entitled, Finding God in Family Conflicts. Finding God in Family Conflicts. Mga kaibigan, mga kapatid, may isang uri ng sakit na hindi madaling gamutin. Isang uri ng gulo na hindi madaling iwasan. Isang tensyon na kahit ayaw natin, kailangan nating harapin. Ito ay ang conflict among family and relatives. Ang mga sigalot na nangyayari sa loob ng pamilya o sigalot sa kamag-anak. Ito yung tampuhan ng magkakapatid, silosan ng magkakamag-anak, maaring inggitan sa pamana, agawan sa lupa, o kaya kompetisyon sa tagumpay. Maaring hindi pagkakaintindihan sa okasyon, sumbatan, tampuhan, at samaan ng loob na minsan tumatagal ng taon o dekada pa. At ang pinakamalungkot, kadugo mo sila, kapamilya, kamag-anak, kadugo na hindi pwedeng palitan. Pero ngayong araw, kapatid, may gustong sabihin si Lord sa atin. May gustong sabihin ng Panginoon sa iyo. Kung ang conflict ay kayang pumatay ng relasyon, ang grasya ng Diyos ay kayang buhayin itong muli.
Family conflict is built on history, hurt, and humanity. Bakit mas masakit ang conflict kapag kapamilya o relative? Simple lang, kasi may bond history. Meron kayong nakaraang pinagsamahan. Hindi sila estranghero na pwede mong limutin bukas. Hindi sila kakilala lang na pwede mong i-avoid. Sila yung nakasama mo sa paglaki. Kababata mo pa. Nakasama mo sa hirap at ginhawa. Mga taong alam ang pinanggalingan mo. Mga taong minsan kasama mo pang tumawa, kasama mong umiyak, mangarap at mabigo. Mga nakasama mo sa mga espesyal na okasyon ng pamilya. Kaya pag nasaktan ka, hindi lang sugat sa kasalukuyan. Ito ay sugat ng pinagsamahan. At tandaan mo, kapatid, family conflict cuts deeper because family bonds run deeper. Minsan, mas malalim ang sugat, lalo na kung ang gumawa nito ay kadugo mo o kapamilya mo. When comparison enters, unity lives. Kapag nagsimulang magkumpara, nasisira at lumilisan ang pagkakaisa. Maraming conflict nanggagaling sa comparison. Mas successful siya. Mas paborito siya. Mas tinutulungan sila. Mas magandang trabaho nila. Mas mayaman sila. Bakit ganito lang sa amin? Bakit mas malaki yung kanila? Kapatid, comparison is a silent killer. Hindi mo nakikita pero unti-unting sumisira ng relasyon. Napapasukan ng inggit, nanganganak ng inis. Paglaon ang inis ay nagiging galit. Ang galit ay nauuwi sa pagkamuhi. At ang puso ay parang bulkang kumukulo na anytime pwedeng sumabog. Huwag kang magkukumpara ng sarili mo sa iba. Iba ka at iba sila. Ang sabi ng Diyos, I made you different. I blessed you differently. I planned your life uniquely. Hindi mo kailangan makipagkumpetensya. Pumukus ka sa sarili mong buhay, huwag sa iba. Kung may magandang nangyayari sa kanila, itama mo ang puso mo. Itama mo ang reaksyon mo. Ituwid mo ang mindset mo. Maging masaya sa tagumpay ng iba. Malay mo, ikaw na ang kasunod. Bawat isa ay may sariling oras ng pag-angat. Miscommunication creates walls. Conversation builds bridges. Minsan ang tunay na problema ay hindi galit, kundi maling intindi, maling unawa, kakulangan ng pag-uusap. Hindi ka naman nila sinadyang masaktan, hindi mo rin sila sinadyang apakan, pero dahil walang usapan, walang klaruhan, walang pagpapaliwanagan, lumalaki ang maliit. Lumalala ang simpleng bagay. At ang pader sa pagitan ninyo, unti-unting tumataas. Mga kapatid, tandaan ninyo, miscommunication is the seed of many conflicts. Humility and conversation uproot it. Ang kakulangan ng komunikasyon, minsan doon nagsisimulang mabuo ang sigalot.
Hindi kayo nag-uusap. Mag-i-speculate na kayo sa isa't isa na may namuong hindi pagkakaintindihan at galit sa inyong dalawa. Kahit awkward, kahit nakakatakot, kahit may pride, daigin mo ito ng pagpapakumbaba at pakikipag-usap ng maayos. Kasi walang nagbabago kapag walang pag-uusap. Kailangan mo magpakumbaba, makipag-usap. Di na pinapalaki yung mga maliliit na problema. Pride protects the ego, but love protects the relationship. Ito ang tanong, bakit hindi nagsosorry ang bawat isa? Bakit walang nauunang magpakumbaba? Bakit walang gustong lumapit? Ang sagot, pride. Pero kapatid, sa harap ng Diyos, hindi nasusukat ang tama sa sino ang lumapit. Hindi nasusukat ang lakas sa sino ang hindi bumigay. Hindi nasusukat ang honor sa kung sino ang mas matigas. Ang tunay na lakas ay ito. The strongest heart is the one that chooses peace before winning an argument. Ang mas malakas ay yung pinili mo ang kapayapaan kaysa manalo sa pakikipag-away, pakikipagdaldalan. Hindi ka talo kung ikaw ang unang magpapakumbaba. Hindi ka lugi kung ikaw ang unang magpapatawad. Hindi ka mahina kung ikaw ang unang mag-e-effort. You are simply reflecting God's heart. Minsan nga, para manalo, piliin mong magpatalo. Para wala nang away. Walang nananalo sa pakikipag-away. Pareho kayong talo dyan. Nanaigman ang lakas ng kalaban, ngunit talo pa rin sa ibang bagay. You may have won an argument, but you can lose a friend. Walang nananalo sa giyera. Lahat naman talo. Piliin mong magpakumbaba, maunang magpatawad, maunang mag-reach out. God uses family conflicts to shape your character. Kapatid, minsan hindi agad tinatanggal ng Diyos ang conflict. Hindi dahil pinaparusahan ka, kundi dahil tinuturuan ka. Sa mga sigalo, mga conflict, kailangan matutunan mong magpakumbaba, magtimpi, umiwas sa galit, magpatawad kahit walang sorry, magbigay kahit hindi nababalik, magmahal kahit hindi sukat. Family conflict is painful. Yes. But God can use it to purify your heart. What hurts you today may shape your tomorrow. Ang pain mo ngayon ang humuhubog sa karakter mo na maging mas better person ka palalo. Forgiveness is the doorway to healing. Forgiveness is the doorway to healing. Kung naghahanap ka ng sagot kung paano magsisimula ang restoration, one word, forgiveness. Magpatawad. Hindi dahil tama sila. Hindi dahil deserving sila. Hindi dahil nakalimutan mo ang sakit. Magpatawad ka dahil gusto mong maging malaya. Gusto mong maging payapa. Gusto mong maging healed. Forgiveness is not a one-time event. It's a journey. Pero bawat araw na pinipili mong magpatawad, isang araw na inilalapit ka sa kapayapaan. Forgiveness is the attribute of the strong.
Only the strong can forgive. Hindi kayang magpatawad ng mga mahihina. Pero kapag nagpapatawad ka, nagpapalaya ka ng taong nakabilanggo, ikaw yun. Palayain mo ang sarili mo. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa galit. Free yourself from bitterness. Free yourself from resentment, anger, and hatred. Do not harbor bitterness in your heart. Huwag kang magtatanim sa puso mo ng galit, ng pagkamuhi, kapaitan. Kasi magbubunga yan ng hindi maganda sa iyong buhay. If you harbor bitterness, anger, and hatred in your heart, magbubunga yan ng pagkabalisa, hindi pagkatulog, paninikip ng paghinga, walang focus sa ginagawa, insomnia, kawalang gana sa pagkain, mabigat na kalooban, depresyon, sakit sa puso, high blood, at marami pang iba. Heal yourself. Forgive them. Forgive your neighbor. Forgive your relative. Forgive your enemy. Love them. Pray for them. Bless them. Total magpapasko. Padala ka ng regalo. Padala mo ng tinapay o maliit na cake na may nakasulat. Basta peace tayong dalawa ha. God can restore what relatives have ruined. Kapatid, maaaring malalim ang sugat. Maaaring matagal na ang alitan. O maaaring complicated ang sitwasyon. At tila parang wala ng pag-asa. Pero tandaan mo ito, kapatid. If God can restore broken sinners to Himself, He can restore broken families. He can restore broken relationships. Walang conflict na mas malaki kaysa sa grasya ng Diyos. Walang tampuhan na mas matigas kaysa pag-ibig niya. Walang relasyon na sira o wasak na hindi niya kayang ayusin. Isuko mo lang, ibigay mo lang, ipagdasal mo lang sa Kanya. Magugulat ka sa kayang gawin ng Diyos sa tamang oras. Sa aking pagtatapos, mga kaibigan, mga kapatid, choose to be the peace in the family storm. Kung may conflict ka ngayon with relatives, with in-laws, with the family members, gustong sabihin ng Panginoon sa iyo, anak, ikaw ang magiging ilaw. Ikaw ang magiging tulay. Ikaw ang magiging simula ng healing. Huwag mo silang hintayin. Mauna ka. Simulan mo. Hakbangan mo ang pagpapakumbaba. Huwag mong antayin ang perfect timing. Gawin mo kahit imperfect ang situation. Kasi tandaan mo, blood is thicker than conflict. Grace is stronger than misunderstanding. Love is bigger than pride. And God is working even in the mess, even in the pain, even in the silence. Amen. I wish you all the best sa relasyon mo, sa kamag-anak mo, kapamilya mo, in-laws mo. Kapayapaan, nawang maghari. Palapakan natin ating Panginoon. Magsitayo, itaas ang mga kamay. At ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon isuma ating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating
at ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi na, Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!